ba, lagi ko ito sinasabi, every Christmas, every New Year, di ba, mag-celebrate dapat together with family. Pero tayo dito, malayo tayo sa family. Kaya na-appreciate ko sila nanay, sila ate. Yan talaga po ako. Pero pag nakikinig ka, yun, yung bukas yung simbahan, bukas pa nila ate na invite tayo para ma-feel natin ang family pa. Kasi kung nagse-celebrate ng mga ganong occasion, kung nandun lang tayo sa bahay, ma-homesick. Tapos, parang unproductive ba ang day? Yung manonood ka na lang ng TV, kakain ka ng chichirya, kakain ka ng mga comfort food. Para ma-happy ka ba sa day na yon na lalampas lang siya? Kasi ganun ginagawa ko dati nung sa damang pa ako, nung di pa ako nag-church. Pero nung dito na, maganda kasi after 12 o'clock, magpe-pray ba? Yung sa, lalo na yung sa New Year, yun ang best part. Tapos, syempre, more food. Tapos, videoke, halakhakan, busog ng heart mo, busog ng tummy mo, busog pa ang spirito. May take out pa. Maganda. Kasi dati nung doon pa ako sa Damam, Damam naman to. ay sa Almana Damam. Yun, hindi pa ako nag-church noon. Tapos wala pa akong hinulugang bahay. So, sobra-sobra pera ko. Kinukuha ko yung joy sa shopping, ganun-ganun. Kain, kung ano gusto kong kainin, masarap, ganun. Para comfort. Tapos, pag uwi sa bahay, tulog lang, ganun lang. Inubos ko yung time, binisig ko yung self ko. Tapos, lagi ako OT para makalimutan ko yung homesick. Pagdating sa bahay, lakta-tlog. Duty na naman next. Ganun lang, routine. Tapos nung nakaano ko sa church, ayun na, parang nagkaroon ng purpose pa. Tapos, dati, yun na, tinatanong mo ako tayo kung ano yun? Yung magandang living. Diba? Sabi ko noon, yung surviving and thriving. Yung ano ba yung, sabi ko yung surviving, yung iraos mo lang buong araw na wala kang target. Yung pass by lang. Yung Go for the matapos flow. ng isang araw na nagawa mo task mo. Survive ka. Pero yung tribe, yung alam mo kung ano yung dapat mong gawin na inline sa will ni Lord. Tapos yung sa umpisa pa lang ng araw, di ba mag-pray ka. Tapos yung at the end of the day, or before mag-start ang day mo, meron ka na-expect. Kasi meron kang sinabi kay Lord eh. So, yung prayer mo na yun, ina-expect mo na sasagutin niya within the whole day. Kaya, pag after ng before ka matulog, i-rewind mo kung ano bang ginawa ko ngayong araw, yung pag-rewind ko pa kay Lord, nasagot pa, or may nagawa pa akong hindi maganda ngayon, or kulang yung target ko, na-meet ko ba ngayong araw, ganyan. Yun. Tsaka, dito ko lang yun na sa church. Na sabi nga, count your blessing na maliit. Tapos dapat mag-set ka ng goal in a day. Tapos i-assess mo bago ka matulog kung ano bang ginawa mo sa araw na to. Yung consider mo siya na last day. Kasi, baka hindi na mag-isip sa sunod na araw. Na na-instill yan sa isip ko nung nagka-COVID ako. Dati, kasi nga, masarap ako matulog mantika. Pag alarm ng relo ko, bangon agad, ligo, bilis-bilis bihis, tapos lakad na. Ngayon, hindi talaga aapak pa ako sa floor hanggang hindi talaga ako nag-pray. Na-realize ko after nung nag-COVID. Sabi ko, kasi, He give and He takes away. Kaya, magpasalamat talaga. Yun. Kasi hindi ako magaling dun sa mga preaching. Kaya yung mga testimony, yung mga experience, yun ang sinasabi ko. Amen. Kapag nagdi-disciple ako kay Leia, tsaka sa mga iba, ganun. Kasi, hindi ko man mabigay kung anong wala ako. Tsaka, hindi maging effective kasi hindi ko alam i-defend kung tatanungin ako. Pero kung naranasan ko, wala. Parang ako nagkwento. Tapos yung
sure ako sa sinasabi ko. Kaya ganun ang style ko ng design ko. May time din ng pwede ko ba sabihin? Yung sa inyo ni Ajay. Yung time na yun na on the rock sila na hindi talaga yung parang ano siya, yung sinasaktan mo sa sarili. Tapos sabi niya, ayoko na, maghiwalay na daw sila. Sabi ko, hindi, tingnan mo ako, masaya ba ako? Masaya ako, gagaya ka sa akin. Huwag kang gagaya sa akin. Ginanong masaya ba ako? Sabi ko ganun. Akala mo lang, kasi dati, sabi ko, successful ako. Makukuha ko lahat ng gusto ko. Pero nung nagsimba na ako, sabi ko, ay oo nga, lugi pa rin ako at the end of the day. Kasi wala akong family. Husband ko, wala kami. Yung anak ko, hindi ko kasama. Kaya sabi ko, isip din ako dun. Sabi mo, Lord, submit to husband. Paano ba ako magsasubmit sa kanya? Hindi man siya kasubmit. Tapos yung sabi, ikaw, pinatawad kita, gingrasyahan kita. So, ang husband mo, din niya grace. Kaya, paborito ko yung war room. Ulit ko yun. Kasi dun, yun ang una kong, dun pa sa lumang bahay yun. Di ba mahilig tayo mag-panood ng Christian movie. Nakalatag dun. Tapos nanonood ako, umiyak ako. Sabi, ha? Paano ko yan? Paano ko yan respeto? Tapos si Sarah tuwa sa akin noon kasi nagsasalita ako din ano. Tapos nung sa BS namin, ine-explain nila sa akin ng ganyan. Kaya ngayon, dati, pag mabanggit ang pangalan ng asawa ko, nang gigigil ako. Tapos lagi pray ko sa kanya, Lord, baguhin mo ang asawa ko, maging mabuti siyang husband. Ngayon, praise God, iba na yung prayer ko. Lord, i-equip mo ang husband ko na maging good leader siya. I-lead niya ako kung paano maging good wife. Kag magkaroon ng relationship sa Panginoon. Ganun. Kasi siya ang leader. Siya ang protector, siya ang lover ng family namin. Paano ko siya i-respect kung hindi yung heart niya, hindi sa'yo? Ay yung prayer ko, tinuro din ni Ate Sally. Salvation ng husband and daughter and family. Kasi pag salvation na yon, total package na yon. Kasi si Lord nang magbabago ng heart niya, magfa-follow na lang yung ilap ka niya, ilap niya yung anak niya. Let go niya yung mga vices. Kaya yun, ngayon, nung nagkita kami, may mga ganon, misunderstanding, pero sabi niya nga sa akin, ang tibay ko daw, tapos ang lakas ko daw manalangin. Sabi ko, hindi ako yun. Si Lord yun. Tapos madami akong backup sa prayer. Napatunayan ko yun sa kanya. Kasi nung last pa yun, hindi siya nakauwi, di ba tayo sa BS, pinapray ko yan. Sabi ko, gusto mo ipag-pray ka namin? May prayer warrior sa home. Trabaho nila yun, gusto mo? Ginanon ko sa kanya. O sige nga, ipag-pray. Ay, hindi pinapray ko. Tapos praise God talaga tayo. Nakasakay siya, nag-post siya ng reel. Yung may kanta na Thank you, Lord. Kaya nag-chat yung si ate sa kanya, nag-reply siya. Sa akin, wala. Nagtampo. Kaya sabi ko kahit papano, na tamaan din siya, natapos din siya doon. Kasi di yun nagpo-post ng ganun-ganun about Lord. Di yun nagpo-post. Nahiya siya sa mga ganun na coordination. Tapos nung pag-uwi ko ng last, nagpapatugtog ako ng worship song. Tapos akala ko ayaw niya. Pagpasok niya ng kasi nandun siya sa mga manok. Pagpasok niya sa bahay, pinatay ko. Kasi sabi niya, lagi mong pinatay. Sabi ko, akala ko ayaw mo. Yung patugtugin mo lang. Kaya, praise God, habang nagluluto, sa alas 5 ng umaga. Gamatagtag ako ng, nag-enjoy din siya. Maluluto may manok. Oh my God. Kain namin. Praise God, nung nandun ako, hindi ako tulog. Panapon. Alas 5 pa lang, gising na ako. Doon na yung manok. Sa malamang away lang mo. Hindi ko na kinukontra ang manok na yun kasi hindi ako mananalo sa manok. Sabi ko, hindi ko kontrahin yung manok na yan. Basta, Alam mo yung karibal na manok. Pusta ng sabong na yun. Kasi sabi niya, manager, baka gusto mong dagdagan yung capital ko. Ay, wag mo ako idamay siya. Sabi, hindi ko na kontrahin ang manok. Basta wag mo ako idadamay. Yes, true. Hindi kami nag-away dahil doon. Love mo yung manok. Kasi,
Karibal niya ang manok. Paano manok na lalaki? Pula. Kaya kinakain po lang manok. Pula. Praise God kay Lord kasi dami kong breakthrough na natanggap. Manok na pula. Sa 5 years ko na na nagpa-adapt ako sa home. Amen. Nangyari sa akin. Amen, amen. Amen, Hindi amen. ko akalain marunong pala akong magtulog. Glory to God. Wala ka Ate bilang Grace. background. Tulog na si Ate Grace. Pag confident. Kuha na yan. Nay, ano, paano pag confident? Kabisado yung coach. Paano confident, Nay? Pamewang. Tapos pagka ano? Ay, ay. Sa yung reaction mo, Joby, hindi na nakalimutan yun. Ano ba to? Paano daw, Kuya Robert? Sabi ni Joby, pagka nalilito sa organ, ano ba to? Amen, praise God. Lima na yung post niya. Sana na